So just as the aggressor has variables, millions of variables in its playbook, we have to also restudy. There are no specifics right now. That will depend on the recommendations of the working groups of how to make the Mutual Defense Treaty interpretation more dynamic to address threats that we may not even foresee. Humarap sa House Committee on Appropriations si Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro para sa pagdinig ng panukalang pondo ng kagawaran sa 2025. Sa pagdinig na ungkat ang plano ng Defense Department na palawakin ang sakop ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Taong 1951 nilagdaan ng kasunduan na batayan ng security partnership sa pagitan ng dalawang bansa. Nakapaloob sa treaty na tutulungan ng Amerika ang Pilipinas sakaling magkaroon ng armadong pag-atake sa mga sundalo, barko at eroplano ng sinuman sa dalawang bansa. Ayon kay Secretary Teodoro, layo ng pagrepaso sa kasunduan na matugunan ang tumitinding agresyon ng China sa West Philippine Sea. According po sa inyo, there are ongoing conversations to broaden the interpretations of the Mutual Defense Treaty between the Philippines and the United States in response to China's growing aggression toward Filipino aircraft and vessels in the West Philippine Sea. Ngayon, ang tanong ko po, anong specific na babaguhin sa MDT? Wala pong babaguhin sa MDT. It's just we don't want to get canalized on an interpretation on an attack of an armed vessel. It is more for strategic purposes because China uses non-lawful system of aggression which a static interpretation and static processes will not address. Ayon sa kalihim, wala pang detalye sa ginagawang pagrepaso sa MDT. Depende rin sa rekomendasyon ng working groups ang susunod nilang magiging hakbang kaugnay nito. Hindi naman nangangahulugan ng pagrepaso sa kasunduan na dadagdagan pa ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site sa bansa. Sa kasalukuyan, may 9 lokasyon ng EDSA facility sa Pilipinas. Pinuna naman ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang anay dumadaming military exercises ng Pilipinas sa ibang bansa. Ayon sa mga babatas, nakakatanggap sila ng ulat na naaapektuhan na ang kabuhayan ng mga mangingisda, bunsod ng mga pagsanay na ito. Yun nga po yung worry natin doon. So, yung Pilipinas, Mr. Chair, nagiging lunsaran na yan ng mga military exercise and practices ng iba't ibang mga bansa. So, dati US lang yan. So, meron tayong Japan, meron tayong Canada, meron tayong Australia. So, ano na lang ang tayo na lang talagang ginagawa na lang tayong military exercise na lugar. Subalit giit ni Defense Secretary Teodoro, ang pagkakaroon ng military exercises sa ibang bansa ay ginagawa rin ng iba sa layuning mapalakas ang kapasidad at kakayahang pangalagaan ng seguridad. Giit nito, ang mga agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea ang nakaapekto sa kabuhayan ng mga kababayang mangingisda. Hindi lang po Pilipinas ang site sa ASEAN ng multilateral exercises. Indonesia, exercise Garuda, ginagampanan po ngayon. Thailand, ang COP Thunder, nandyan po. Singapore, nandyan din po, multilateral exercises. Vietnam, nandyan din po. Australia, nag-participate din po ngayon. Japan, South Korea, lahat po nag-e-eksersisyo. Lahat ng bansa, hindi lang po tayo. Walang koneksyon ang fisher folk natin sa ang pagharang ng China sa fisher folk natin sa mga exercises. Ito po ay sariling gawa ng unilateral at illegal na activities ng China. At pag tayo po ay bibigay dito, we are appeasing them and not negotiating with China. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.